Stopover lang dapat ang Pilipinas para sa 2 Chinese at 1 Russian na lumapag sa NAIA mula Dubai kagabi. Pero ngayon, hindi sila makaaalis ng bansa. Nasabat kasi sa kanilang mga chinek-in na bag ang halos 30 kilo ng cocaine na aabot sa 125 million pesos ang halaga. Itinago ito sa hiwa-hiwalay na pakete sa lining ng mga check-in luggage at ang iba'y pinagbukhang pagkain. Tig sa 9 kilo ang daladala ni Chan Kawai at Pao Humanevan. Nagbakasyon umano sila sa Brazil at pauwi na sana ng Hong Kong mula Maynila. They just give us the things, just tell us to take to Manila and then you guys go back to Hong Kong. I don't know inside have jaws anymore. Tinanggi ng 2 Tsino na kasama nila ang naarestong Russian na si Kirdyushkin Yuri na nakuhaan din ng powdered at liquid cocaine. Ayon kay Yuri, binigyan siya ng $400 para dalhin sa Bangkok ang cocaine at pinangakuan ng dagdag pang pera. Lilipad daw siya dapat ng Cambodia ngayon at magbabas papuntang Thailand. I was told that some organic powder. Frankly speaking, I am glad that I got caught with this. Because I understand how much damage it could harm to our people. This stuff. It's very bad stuff. Itinibre sa Interagency Drug Interdiction Task Group ng NAIA ang pagdating ng mga banyaga, gaya ng nangyari sa college student na si John Villamin na nahulihan din ng cocaine noong linggo at posibleng na-recruit bilang drug courier sa Hong Kong. Sa Brazil din nanggaling ang cocaine ni Villamin. Sumaglit ang binata sa Dubai bago umuwi ng Pinas. Ang kaibahan, stopover lang ang Maynila para sa mga drogang ipinuslit ng Ruso at mga Tsino. Wala nga lang nakuhang ticket sa mga banyaga para sa kasunod nilang destinasyon. This particular shipment is really not intended for the Philippine market. Dagdag ng PIDEA, 2 malalaking sindikato mula South America ang pinagmumulan ng drogang dinadaan sa Pilipinas. Kaya malaki ang tulong sa kanila ng Estados Unidos sa pagbigay ng impormasyon sa mga drug courier. Nagiging transshipment point ang Pilipinas as far as yung trafficking of cocaine is concerned. Korte na ang biyahe ng 3 dayuhan para sa inquest ng kanilang kasong paglabag sa Dangerous Drugs Law. Dito sa Pilipinas lilitisin ito at giit ng mga otoridad sa bansa na rin makukulong ng habang buhay ang 3 sakaling mahatulan. Anjo Bagawisan, ABS-CBN News.